Kumusta? Meron tayong material ngayon ha. Medyo kakaiba yung pagtingin sa pananaliksik lalo na sa konteksto ng misyonero. Oo nga. Kasi tinitingnan nito, hindi lang, alam mo na, yung pagkolekta lang ng data. Parang sinasabi dito, isa siyang gawaing espiritual. Halos pakikibaka raw. At syempre, linawin natin, pananaw ito mula sa isang partikular na grupo. Diba? Tama. Galing sa specific faith tradition. Pero ang ganda ng anggulo eh. Ano yun? Kasi yung simpleng proseso lang yung kumuha ka ng statistics, inaral mo yung kultura, yung history, parang ginagawa raw itong paghanap ng mapa ng kayamanan mula sa langit. Yun yung term eh. Wow! Mapa ng kayamanan. Pero ito yung twist. May mga hamon daw, mga hindi raw basta nakikita. Parang may mga puwersang gustong itago yung katotohanan. Ganon. Okay. Mukhang malalim nga ito. So, ang mission natin dito sa pag-usap na to, subukan nating himayin. Paano ba nakikita ng material na ito, yung research bilang battlefield? Spiritual na labanan. Oo. At ano daw yung mga kailangan na? Parang sandata dito. Sige, simulan natin sa definition mismo. Paano ba ito naiiba sa usual na research? Sabi dyan sa source mo. Well, sabi dito, hindi lang siya tungkol sa data eh. Mas malalim. Okay. Kailangan daw maintindihan yung parang gabay o direksyon ng Diyos, lalo na sa mga komplikadong kultura. So yung researcher? Yung researcher, parang explorer nga. Pero hindi lang mapa at analysis skills ang dala. Kailangan din ng matalas na espiritual na pagkilatis. Discernment, kumbaga. Discernment. Yung kakayahang makita yung nasa ilalim, yung hindi obvious. Exactly. Yun nga. Yung mga bagay na hindi mo makikita sa surface level lang. Okay. Nabanggit mo kanina yung mga di nakikitang puwersa. Paki-elaborate nga nun, ano ba yung espiritual na kalaban na sinasabi dito? Eto. Sa pananaw ng material na to, sila yung mga parang impluensya o puwersa na talagang gumagalaw para hadlangan yung misyon. Paano? Anong example? Halimbawa, pagkakalat ng maling impormasyon. Fake news, ganun. O kaya pagtanim ng takot, ng duda sa isip ng mga researchers o kahit sa community. Tapos, yung pagharang sa resources. Importante to eh. Pera, technology, o kahit yung access lang sa mga tao o lugar. Pati yun? Grabe. Oo. Sabi pa nga dito, kahit yung physical o emotional na pagod o pagkakasakit, pwedeng tingnan yon sa lens na to bilang parte ng mga challenges na yon. Wow. Interesting talaga. Kung ganun pala, yung researcher, hindi lang siya scholar. Hindi lang. Para siyang espiritual na mandirigma. Tama ba? Parang ganun nga yung dating. At syempre, kung may kalaban, may sandata rin. Ano naman yung mga sandata? Well, number 1 daw talaga, panalangin. Tapos yung nabanggit na natin, discernment, para maintindihan mo talaga yung nangyayari. Okay. Panalangin, discernment, ano pa? Pagtitiyaga. Kasi hindi raw madali eh. May mga pagsubok. At saka, importante rin daw yung pakikipag-alyansa, yung teamwork sa ibang kasama sa misyon. So, hindi lang galing sa analysis, kailangan may faith component. Oo, kombinasyon, talino at pananampalataya. Yun yung lumalabas. May mga binigay bang examples para mas, alam mo na, maging konkreto to, itong konsepto ng pakikibaka? Meron. Binanggit nila halimbawa si Daniel sa Old Testament. Si Daniel. Yung sa Lion's Den? Hindi lang yun. Yung part na nag-pray siya tapos 21 days bago dumating yung sagot. Kasi may spiritual opposition daw na humaharang. Oo nga pala yung spiritual warfare aspect doon. Tapos si Apostol Pablo rin, dami niyang pinagdaanan, di ba? Mga pag-uusig, hadlang sa travels niya. Pinapakita lang daw nito na minsan yung mga balakid, parte talaga ng proseso. At pwedeng doon pa manggaling yung growth. Oo, pwedeng doon pa magmula yung mas malalim na pag-uunawa or paglago. Okay. Bukod sa hirap at hamon, may nabanggit din bang mga kwento ng tagumpay? Yung breakthrough moments? Meron din naman, syempre. May mga instance daw na parang ang tagal na walang nangyayari, tapos bigla. Boom! May mag-o-open up. Tulad ng? Halimbawa, may isang tagarong, isang lokal, na biglang magbibigay ng crucial info. Yung tipong
Yun pala yung susi. Biglaan lang. Oo, o kaya may nawawalang dokumento dati pa, biglang mahahanap. Tapos yun pala yung magbibigay liwanag sa lahat. Parang ganon. May mga biglaang pagbukas daw. So, para sa'yo na nakikinig ngayon, na marahil ay ikaw din ang nag-share nitong material, ano kaya ang practical na takeaway dito? Siguro, isang pwedeng mapulot dito ay yung pagtingin sa mga hamon na nararanasan mo kahit sa ibang field pa yan, hindi lang sa mission work. Yung mga problema, kulang sa budget, nalilito ka sa data, nahihirapan ka sa mga proseso, or kahit yung personal mong doubts, posible raw, ayon sa source mo, na parte yan ng isang mas malaking picture, isang dynamic na may spiritual dimension. Okay, so hindi lang siya basta problema lang. Pwedeng hindi lang. At yung susi raw para malagpasan ito, yung pinagsamang talino, gamitin mo yung isip mo, analysis mo, at yung mga spiritual tools, pananampalataya, tiyaga. At ano raw yung ultimate goal? Kasi sabi mo nga, hindi lang data collection. Tama. Ang pinakalayunin daw, sabi sa material, ay higit pa sa impormasyon. Ano yon? Ang goal ay makatulong sa pagbabago, transformasyon ng mga komunidad, palakasin yung mga team, at siguraduhin yung resources na gagamit ng tama. Para sa pangmatagalang epekto. Oo, pangmatagalang positibong pagbabago. At dapat daw naka-align ito sa inaakalang kalooban ng Diyos. Yun yung framework niya eh. Grabe. Tunay ngang, ibang klase. Malalim na pagtingin ito sa pananaliksik, based dito sa mga material mo. Nakakapag-isip. Oo nga eh. At siguro bilang pangwakas na hamon sa isip mo at sa lahat ng nakikinig, kung totoo ngang ang paghahanap natin ng kaalaman o katotohanan kahit sa anong larangan pa yan, ay pwedeng magkaroon ng ganitong di nakikitang dimensyon. Yung may mga puwersang parang tumutulong o humahadlang, paano kaya natin mababalanse? Yung, alam mo na, mahigpit pa rin tayo sa ebidensya, sa logic, sa critical thinking. Oo naman, importante yon. Pero at the same time, bukas din tayo sa posibilidad na may mga di nakikitang gabay o impluensya na gumagalaw sa mga sarili nating paglalakbay sa pagtuklas. Yan ang tanong. Isang bagay na sulit pagnilayan nga. Maraming salamat sa paghimay natin ito. Salamat din. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.